Ngayon, sa karaniwang paraan ni Trump, naglabas ng pahayag ang Pangulo ng US sa Truth Social, sinabi ng mga bansang di makakuha ng jet fuel dahil sa Strait of Hormuz, tulad ng United Kingdom na tumangging makialam sa pagpugot ng ulo sa Iran, ay may mungkahi siya para sa kanila. Una, bumili kayo sa Estados Unidos dahil marami kami rito. Pangalawa, mag-ipon ng tapang at pumunta sa Strait para kunin ito. Pinag-iisipan pa rin ng Washington ang mga opsyong militar laban sa infrastruktura ng enerhiya ng Iran kung hindi nila matugunan ng deadline sa Abril 6 para sa tigil putukan. Dadali namin agad ang pag-uusap dito sa studio kasama sina Yakov Lapin at Owen Alterman. Yakov, pagdating sa nakikita natin sa Strait of Hormuz, pinipilit ang ilan sa mga kaalyadong Europeo na makiisa at sila na mismo ang kumilos. Ano ang mangyayari kung gawin nila ito? Hindi ito mangyayari. Malaki ang agwat sa diplomatikong ginagawa ni Trump sa mga bansang Europeo. Sobrang nadismaya siya sa kanila at tama lang naman kasi hindi talaga sila kumilos laban sa pandaigdigang banta na Iran. Pero gayon pa man, malaki pa rin ang agwat sa pagitan yon at ng totoong nangyayari sa aktwal. Sa aktwal, may phased at organisadong plano ang CENTCOM na ilang taon nang inihahanda para buksan ang Straits of Hormuz. Hindi ito isang bagay gaya ng sinasabi nila na basta-basta lang nila binuo. May planong nakayugto sila at binibigyan nila ang komander ng CENTCOM na si Admiral Cooper ng maraming opsyon kung paano ito gagawin. Kaya isaalang-alang natin ang katotohanan na pareho ng halos nawasak ang dalawang Iranian Navy, ang Standard Navy at ang IRGC Navy. Nawasak na ang karamihan sa kanilang mga pwesto ng anti-ship cruise missile at mga pwestong pamamaril sa baybayin. Magaling ang mga Amerikano sa pagtanggal ng mga mina at malamang nagsimula na silang mag-scan. Hindi kailangang buksan buong Strait of Hormuz. Isang ruta lang ang kailangan. Pagkatapos, pwede silang magbigay ng depensa sa himpapawid kung kailangan para sa mga tanker. Kailangan din nilang kumbinsihin ng mga insurer na dahilan kung bakit walang barkong dumadaan dito ngayon. Hindi dahil sa kakayahan ng Iran, kundi dahil sa takot ng mga insurer. Kapag nakumbinsi nila ang mga kumpanya ng seguro na ligtas na ulit dumaan, sa tingin ko, muling magbubukas ang kipot. Para sa akin, ito ang totoong layunin ng Amerika. Dito, si Trump ay nakikipagtuos. Pero hindi mangyayari ang sinasabi niya. Ngayon, kukuha tayo ng update mula sa White House. Kasama natin live mula Washington, si Mike Wagenheim, Senior US Correspondent ng I-24 News English. Mike, tumataas ang presyo ng gasolina. Papalapit na ang midterm elections. Paano ito nakakaapekto sa kalkulasyon ng White House at administrasyon ni Trump sa kasalukuyang yugto ng digmaan? Walang duda, may epekto talaga ito dito. Kailangan mo itong isalang-alang para sa baseng pampulitika sa loob ng bansa. Tandaan, ang isyong ikinampanya at malaking dahilan ng pagkapanalo niya ni Pangulong Trump ay ang pagiging abot kaya at ang dating kakulangan nito. Dahil sa mataas na inflation, sinabi niyang kaya niya itong kontrolin at puhayin ang ekonomiya. Heto tayo ngayon. Issue pa rin ang abot kaya, pero hindi ito isyong makakapagpanalo para sa Pangulo na yung papalapit ang midterm elections. Ang gastos sa enerhiya mula sa crisis sa Strait of Hormuz ang lalo pang natutulak pataas sa presyo ng gasolina. Nagdudulot ito ng pag-aalala, hindi ko masabing panik na, pero tiyak may pag-aalala sa Partido Republikano. At kaya naman, ang mga salik na ito ay bumibigat sa isip ng Pangulo habang gumagawa siya ng mahahalagang desisyon kung paano susulong dito. Napapansin mong mas pinag-uusapan na ngayon ang lanis at kung sino ang may pananagutan sa paglabas nito mula sa Strait of Hormuz kaugnay ng digmaan. Pinag-uusapan gayon na gusto ni Trump na ibenta ng Amerika ang langis at gas nito sa ibang bansa. At kaya nakikita natin na unti-unti na itong lumilitaw na yon ay nagiging bahagi na ng pang-araw-araw na wika ng administrasyon kapag pinag-uusapan ito. Kapag pinag-uusapan ang mga layunin ng digmaan dito at kung paano ito isusulong o tatapusin. Tuloy pa rin ang usapan sa langis, gas at presyo ng enerhiya at paano ito gagawing panalong mensahe ng administrasyon sa huli. Samantala, Mike, ang itinakdang deadline ng Pangulo ng US ngayong ika-6 ng Abril ay papalapit na habang lumilipas ang mga araw. Ngayon, inilalabas ng China at Pakistan ang plano para sa kapayapaan sa gitnang silangan. Sa pagkakaalam mo ba, talagang kinokonsidera ng White House? Alam mo, mukhang ganun nga at sa tingin ko, ang huling gusto ng Pangulo ay isama ang ibang mga tagapamagitan
at pagkatapos ay pabayaan sila kumbaga sa pamamagitan ng pag-usad dito habang sinusubukan pa nilang ihanda ang mga pundasyon. Nagdudulot ito ng kawalan ng tiwala at pag-ilang sa ugnayan diplomatiko sa mga bansang iyon. Kaya maaring sabihin niya, pakinggan nyo mga kaibigan, bigyan natin ito ng pagkakataon at hayaan nating magkaroon man lang ng kaunting oportunidad kahit na mukhang maliit ang tsansa nitong umusad. O kaya naman ay sasabihin niyang, alam nyo, iyon na talaga yon. Makikita nyo ring mawawala na ang usapan tungkol sa ganda ng negosasyon. Tandaan, maaring kumilos ang Pangulo sa dalawang paraan dito. Pwede niyang gawin, gaya na nakita na natin dati, na sabihin na ito na ang deadline, wala nang dagdag na segundo at tapos na. At kung wala tayong kasunduan, todo na ang laban. O pwede rin niyang gawin ang ginawa niya sa ibang pagkakataon na nakita natin sa deadline na ito na mas maluwag at hinahayaan niyang magpatuloy ang mga pag-uusap kahit anong pag-uusap ang nangyayari para mabigyan ng pagkakataon na huminga at umusad dito. Si Trump, hindi talaga sigurado ang mga kilos niya. Kulang pa nga yan sa paglalarawan, kaya di mo alam paano niya haharapin ang mga deadline. Pero ipinakita ng kasaysayan na kaya niya mag-adjust, pwedeng gawing mahigpit ang deadline o palawigin ito kung sa tingin niya ay may makukuha siyang benepisyo sa mas maluwag na deadline. Mike Wagenheim, live mula White House. Salamat sa iyong balita. Hindi masaya si Pangulong Trump sa mga kaalyado sa NATO dahil tagamasid lang sila sa digmaan. Ayon kay Trump, hindi pinayagan ng France ang mga eroplanong militar ng US na may dalang armas para sa Israel na dumaan sa kanilang himpapawid. Ayon sa ulat, hindi pinayagan ng Italy ang US military plane na may combat mission na lumapag sa base nito sa Sicily. Lalong nag-aalala ang mga pamahalaan sa Europa sa paglala ng sitwasyon, epekto sa ekonomiya, at lumalakas na pagtutol ng mamamayan. Kasama natin ngayon si Dr. Emmanuel Navon, CEO ng Neuromed Middle East Council at lecturer sa International Relations sa Tel Aviv University. Emmanuel Navon, anong makikita natin ngayon sa mga bansang Europeo? Una, ang Pransya na hindi na nakakagulat. Ngayon, Italia naman ang tila mas may kinalaman sa legalidad. Pero sa buong Europa, nagkakaisa ba sila sa pagtutol sa digmaan? Hindi tayo nakakakita ng ganon. Malinaw na may iba pang mga bansang Europeo na hindi sumunod sa linya ng Espanya, Pransya at Italia. Siyempre, ang Alemanya, lalo na, ay kadalasang sumusuporta sa Estados Unidos at sa Israel sa digmaang iyon. Tulad ng alam natin, mayroong 27 miyembro ang European Union. Idagdag pa rito ang mga hindi miyembro ng EU, gaya ng UK at Norway. Walang pulisyo ang Europeo tungkol sa anumang isyung panlabas, lalo na pagdating sa gitnang silangan. Ang meron gayunpaman ay isang grupo ng mga bansang Europeo na hayagang hinahamon ang Estados Unidos. At minsan mapapaisip ka kung gusto ba nila ang panalo ng Iran o ng Estados Unidos at ng Israel. Sa isang banda, parang nagpapaalala ito sa digmaan ng Yom Kippur noong 1973 kung kailan tumanggi ang lahat ng mga bansang Europeo na payagan ng hukbong panghimpapawid ng Amerika na dumaan sa kanilang himpapawid, na nagpapadala ng kagamitang militar sa Israel. Malinaw na lalalim ang hidwaan ng mga gobyernong iyon at Estados Unidos. Hindi lang sa Iran, kundi sa pangkalahatan, bumubuo na ang Amerika ng malaking koalisyon laban sa China at Rusya. At malinaw na hindi niya maasahan ang lahat ng gobyerno sa Europa. Tiyak na may pagkakaiba sa paraan ng pagtugon ng mga gobyerno sa Europa. Ano kaya ang maaring ipahiwatig nito tungkol sa mga pangmatagalang prioridad ng seguridad ng Europa? At kung makikita natin ang pagkakaroon ng agwat o hidwaan sa ilang mga bansa mismo sa loob ng Europa? Malinaw na malinaw, oo. Ang nakikita natin ngayon, halimbawa, ay bilang resulta ng digmaan sa Ukraine, ang mga bansa tulad ng Alemanya at Polonya ay nagiging pangunahing mga puwersang militar sa Europa. At ito ay isang bagong pangyayari. Sa palagay ko, sa pangkalahatan, ang mga bansa sa silangang Europa ay mas mulat sa mga panganib na militar na nagmumula sa Rusya at sa alyansa ng Rusya at Iran at mas handang makipagkaisa sa Estados Unidos. Sa kabilang banda, ang mga bansa sa katimugang Europa, lalo na ang Espanya, ay lubusang binabaliwala ang mga kinakailangan bilang miyembro ng NATO, hindi lang sa pakikipagtulungan sa Estados Unidos, kundi pati sa paggastos sa militar.
Kaya ang mga pagkakaating yon, syempre, ay relatibo rin at nakadepende sa iba't ibang uri ng pamahalaan sa mga bansang yon. Nakahati rin ito ayon sa mga linyang pampulitika. Nagkakaroon ng pagbabago ng kapangyarihan sa Europa dahil sa digmaan sa Ukraine, kung saan ang Alemanya ay nagiging hindi lang pangunahing kapangyarihang pang-ekonomiya, kundi posibleng maging pangunahing at maging nangginghibabaw na kapangyarihang militar. Hanggang kailan mananatiling hindi kasali ang mga bansang Europeo sa digmaang ito sa kabila ng lumalakas na presyon mula sa US? Sa totoo lang, gaya ng sinabi ni Pangulong Trump, at tama naman, nasa kanila ang desisyon kung gusto nilang kunin ang kanilang langis mula sa gitnang silangan dahil ang Estados Unidos ngayon ay independyente, malaya na sa enerhiya. Hindi na natin kailangan ng langis mula sa gitnang silangan, di tulad ng dekada 70 mga bansang Europeo na ang umaasa sa langis doon. Kung gusto nilang buksan ang Straits of Hormuz, sila dapat ang gumawa. Ang pagtatago sa likod ng argumentong legalidad ay talagang katawa-tawa. Dahil sa totoo lang, kung hindi dahil sa operasyong militar ng Estados Unidos at Israel, matagal nang may kakayahang nuclear ang Iran at kaya na nitong protektahan ang sarili nito. At para takutin ang Europa gamit ang long-range missiles, at syempre, umaasa ng desisyon mula sa Konseho ng Seguridad ay lubos na katawa-tawa dahil sa pulisiya ng China at Rusya. Ang Rusya mismo ang agresor sa Ukraine. Ang paulit-ulit na paggamit ng argumentong ito tungkol sa kawalan ng resolusyon ng Konseho ng Seguridad ay hindi tapat. Naniniwala akong tama si Pangulong Trump na sabihing dapat ayusin ng mga Europeo ang kanilang sarili kung gusto nila ng langis mula gitnang silangan. Dr. Emmanuel Navon, ikinagagalak naming makasama kayo.